second verse. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all the golden dreams. Louder. I love to tell the story. It did so much for me. Amen. And that is just the reasons I tell it now today. I love to tell the story, my team and glory, to tell the old story of Jesus and His love. Another, I love to tell the story. Please just to repeat what seems in time I tell it, more wonderful it seems. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's unholy word. I love to tell the story, 'twill be my team and glory, to tell the old story of Jesus and His love. Last verse, I love to tell the story, for those who know it best. Seems hungry and thirsty to hear it like the rest. And when it sings of glory, I sing a new song. Even it'll be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my team and glory, to tell the old story of Jesus and His love. Another song, mga kaigsunan, the promises. Okay, you can sing as loud as you can on the verse. Ready, sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages praise His ring. Glory and the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Ladies, please. All together now. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. All men standing on the promises, and I can see perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty with Christ makes free. Standing on the promises of God. All together now. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Fourth verse. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily by the
Spirit soars, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Last verse. Standing on the promises of God, not firm, listening every moment to the Spirit call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises. Louder, please. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. May I call on Brother Tatay Byron to lead us our opening word or prayer. Kampota, dalaygo nung gamhanan namon Dios, amahan namong nga langit nun, kanimo Ginoo, nagapasalamat may mahan ning takna sa kabuntagon, ikaw Ginoo nagiusa sa imong kanakan, sa imong balay ti gumana namahan. Salamat Ginoo sa mga mensahe ngayon mong ipaabot gikan Sunday School, nagampo kumahan. Kausap mga panalangin namahan sa mga pulong nga among nadunggan, nga makaabot ni kasing-kasing sa matag usa. Ginoo nagampo sab kumahan sa divine service samahan. Padayon, ikaw Ginoo magadumala sa matag usamahan. Nga imong pulong makabatuglo na sa matag usa nam kasing-kasing. Hatag namong giya mahan pinagi sa mong balaang espiritu mahan. Nga imong pulong maghataog giya sa matag usa Ginoo samtang kami nagakinabuhi, samtang nagapaabot kanimo. Ginoo nagampo kumahan nga ikaw Ginoo magahatag kanamo kadaogan sa tibok namo nga panimbahon sa kabuntagon. Ginoo nagampo kumahan kung maghatag giya sa imong lagad sa pagdala sa imong pulong nga mabahin-bahin gini sa maayong pamaagi amahan. Nagampo kumahan ikaw Ginoo magatagbo nini ug pasayloasab kami Ginoo sa tanan namong mga kasalanan nga namong nahimo sa mga pulong sa buhat ug sa nahuna. Ug kining tanan Dios akong giampog pasalamatan tungod sa ngalan ni Kristo Jesus nga mong bugtong personal namong manluluwas. Amen. Amen. Please remain standing. Let's have our third song, Jesus Saves. Okay, all of us, ready, sing. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread of tiding all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the mountain, cross the waves. O'er mountains, our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. He converts while in the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to save, they're far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye island of the sea. Anchor back, he ocean caves. Herds shall keep, herds of believe. Jesus save, Jesus save. On the third, sing above the battle stream. Jesus save, Jesus saves. Amen. By his death and endless life, Jesus save, Jesus saves. Shout it brightly through the gloom. When the heart for mercy craves, sing it strong. Jesus saves, Jesus saves. Last verse. He gave the wind a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nation now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. These are songs of victory. Jesus saves, Jesus saves.
Amen. Good singing. Thank you. And please be seated. Amen. Daghang salamat. Mayong buntag kanatong tanan. Amen. Salamat sa Dios. And our theme for this month is keep striving in the family. Amen. So pamilya na sad ta ang atong tagaan na to og pasidungog mga kaigsoon. We welcome this morning natay bisita from Mantayupan Bible Baptist Church. Glenn Degamo. Asa man si Glenn? Glenn, tindog pala Glenn. Pakpakan na to mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo, member ni Pastor Miguel Rica Plaza. Kinsa pa? Napa? So, salamat sa mga nagabalik. I'm glad to see Brother Ray. Brother Ray, salamat sa Ginoo. Manindog ng tanan palihog. We will sing sa to ang welcome song. Onya, maglamanoho na to ang atong mga silingan niya. Sige, tindog, tindog, tindog. Ready, sing. Welcome to BBC. Is the church where you belong. Welcome to BBC, wherein your heart will sing a song. Our message is from God's word of Christ the living way. BBC welcomes you today. There's a welcome here. There's a welcome here. Welcome here, hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Lamano. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Daghang salamat. Please be seated. Salamat sa matagusa nga naa karon. Dalay ko ng Dios. And atuta sa to ang mga birthday celebrants this week mga igsoon from tomorrow to Saturday, okay? Ugma birthday ni Pastor John Mark, May 4. Elis Jano, May 5. Nasa Elis? Nasa Elis? Nagsakit. Marian Sinugbuhan, May 5. Marian, nasa si Marian? Marian, nasa si Marian? Tuwa. And then Desilu, May 6. Nasa Desilu? Ha? Okay. And then si Russell Olmintado. Nasa si Russell Olmintado? Kisa si Russell? Ha? Anak ni Sister Filipa, okay? And then si Christian Quadra, May 7. Na si Christian? Duty. And then brother Ninyo, brother, nalagi si Ninyo, guro. Kay ay kung yung nangwa si Ninyo, si Ninyo. May 7. Amen. And then brother Muriel Vinder, na si brother Muriel. Kaming patingali ni. May 9. So, this morning, mga kaigsunan, kisa pa ako na-mention nga mag-birthday ka karon nga week. Okay? And also, happy wedding anniversary to Brother C and Sister Joyce. Ikapila, Brad? 4? 3? 3 pa. Ikatulo, katuig sa ilang kami nyoon. Okay? So, we're going to sing sa atong birthday songs, mga igsoon sa atong mga celebrants. Okay? Once again has come your birthday. Together, once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter, sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper,
Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Amen. Atong 29 sa birthday sa atuang senior pastor sa main church Katipunan, Pastor Kent, atong 29, okay? Tingali mga 52 siya sa iyang ang iyang edad mga igsoon. Okay? So salamat sa Dios. Then ato tas to mga announcement mga higala. Atong i-pray mga igsoon ang atong mga commitments. Okay? Our commitments nga Ginoo mag-provide sa ato ang mga commitments mga igsoon, and also pray for our country. Amen? Labi na sa panggobyerno mga kaigsoon atong i-pray nga ang Ginoo mo intervene kay kung sa barko pa gamay na lay kuwang yabo na. Di ba? So atong i-pray nga Ginoo mi mulihok kay may posible sa Ginoo. Okay? So salamat sa Dios, salamat sa inyong prayers, naging successful gid ang duha ka kasal this week mga igsoon nga atong gi pailuna. Salamat sa Dios. And also pray for those who are planning to get married next year, Lord willing, sa Brother Froy. This year sila si May, Lord willing pa na, no? And then kisa pa ganito plano, brad? Ha? Shasni. Atong i-pray next year pod. So, yana, hapit nang balik ang Ginoo, mas may na nga makakita mo sa inyong liwat bago magbalik ang Ginoo. Lord willing, base Brad Janelle, no? May plano na, Brad? Wala pa. Hapit na. Pero naana sa plano. Oh, amen, amen. Yana ba? Mo maginay katumanan po sa sugo sa Ginoo. Di ba, no? To go and multiply. So, yana mga kaigsunan sa karong hapon, doon ay saturation ng atong ladies department and also the young people, Brad. The young people sa atong i-pray. Natin gospel track sa gawas. Wala pa ma-stamp. So, basig na yung tatak ba? May reader naman na diyan sa gawas para nga ayaw mong hatag o gospel tracks nga wala matatakan. No, para ma-identify sad nga kana nga gospel tracks gikan diri. Naghimo sad mi og gospel tracks ba kini. So basi Lord willing, Brad, maabot tong mga papel nga atong gi-order ato tong trabahoon. No, kita mismo nag-produce og gospel tracks. Okay? So salamat sa Ginoo. And let's pray one another. Amen. Padayon sa pag-pray ang atong mga sick brethren and also our source of income. Amen? Source of living atong i-pray mga kaigsunan. Okay? Salamat Sister Mrs. Amosco na. Sis, thank you for coming. Gikan ni sa Sipalay mga kaigsunan. So bakasyon sad. Okay? So this time bita maglangay mga igala, manindog tang tanan palihog at tutas pag hatag sa atuang mga halad sa Ginoo. Ang paghatag usa ka panalangin and giving is a part of worship. Let's all stand up, please. Okay, on the verse really sing, give all your best. God is expecting. Don't waste the chance to be blessed by Him. Today's our chance. There is no repeating. We can't recapture our wasted years. So give it right this time. Honor God through our offering. Don't make it sad this time is our loss, not His. His word are true, believe Him in faith. Blessings He promises to them who obey. He's given His all. What then have we given? It's the time to waver, no time for delay. So give it right this time. Honor God through our offering. Don't make it sad this time is our loss, not His. So give it right this time. Honor God through our offering. Don't make it sad this time is our loss, not His. So give it right this time. This time. Our offering pledge all together. Read.
I will give because I love the Lord. I will give because I have a living faith. I will give because I want to be blessed by God. Yes, Lord, yes. I'll say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I'll say yes, Lord, yes, and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I agree, and my answer will be yes, Lord, yes. Once again, I'll say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I'll say yes, Lord, yes, I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I agree, and my answer will be yes, Lord, yes. Our offering verse, Luke chapter 6, verse number 38. All together read. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over shall a man give into your bosom. For the same measure that withal, it shall be measured to you again. May I ask Brother Adel Quadra, to lead us our opening word of prayer. Prita, kanimamahan, salamat na usab sa laing kaygunan, Lord, sa mong kinabuhay nga ikaw nagasab nga tigom ka na mo aron sa pagsimba sa imong pulong, Lord. Salamat sa imo kayo sa tibok semana, sa safety and protection, sa good health. Bisan pa usab, Lord, sa mga pagtagbo sa mga kinahanglan, Lord. Bisan pa karong adlaw, Lord, ikaw sa mag-bless sa mga sunod nga mga mensahe, Lord, nga mga padangit ka na mo, Lord. Bisan pa usab sa pag-uli sa mga tithes, Lord, i-bless ang matag usa nga kining tanan magamit sa imong kamayaan, Lord. Aside kami ikaw, wala kami may mukul ikaw. Talagang kagayang pasalamatan. In Jesus' name I pray, amen. God bless us, you give. I can do all things through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what He can do through me. No great success to show, no glory on my own, yet
that in my weakness He is there to let me know. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength in us begins where ours comes to one end. He hears our humble cry and proves again. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Okay, thank you for that wonderful duet. Now, this morning sa atong pagpadayon magkaigsunan, may I request everyone to please stand. Let's sing the Baptist Faith, and choir, please get ready at the back. When Jesus said, I will build
my church, the gates of hell will not prevail. He fulfilled his promise, and the prophecy had never failed. So when the law over God's claimed people went under the Lord's commission, they stood firm upon his word, and they took the world. This is our faith, that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world we are Christians by conversion, baptized by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We will contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. During those times, criticisms and the persecutions were so great. But even death did not threat. Christian has withstood the test of faith. Despite of the cruel and dark ages, the light of truth with clear and brightness, they held on to the word of God, even with their blood. Choir, please come. And nowadays, many groups appeared, they're claiming to be God through church. But we believe in our hearts, there's no place for debate or for research. Because the word of God is sure, his authority is assured. What we believe and what we do and what we are just what is true. The Baptist faith, this is our faith, that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world we are Christians by conversion, baptized by conviction. The faith that we have, that we love, we will. And when the and for it. Apostle, may we say, I have kept the faith. The faith that we have is the faith that we love. We must contend for it. We will fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. The faith. Amen. Good singing.
desires of your heart. Delight, delight, delight yourself in the Lord, and He will show you the path you're to take. When we trust in our own strength, many struggles come our way. When we lean on our understanding, the night will hide the day. But if when trials come, we will trust in our Lord. He will show us the path where to take. Delight, delight, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Delight, delight, delight yourself in the Lord, and He will show you the path you're to take. Our Lord will never leave us when we're strong or when we're weak. He will guide down His perfect path, though the way seems hard and bleak. So help us, Lord, to lean on your great strength alone. We need your comfort and wisdom each day. Delight, delight, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Delight, delight, delight yourself in the Lord, and He will show you the path you're to take. And He will show you the path you're to take. Delight, delight. Amen. Salamat sa mensahe sa awit. Delight thyself in the Lord. Amen. And He shall give thee the desires of thine heart. Importante kayo nga naa kay kalipay diya sa Ginoo. Amen. Samtang ikaw nangalagad, samtang ikaw nagsalig, naa kay kalipay. Manindugtang tanan palihog mga igsuon adto ta sa mensahe atong andamon ang atong mga hunahuna, atong kasing-kasing. Okay? Focus ta sa pagpaminaw gayud sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. Okay? So, let's have our pledge to the Bible. Ato sang i-recite ang atong pledge mga higala. This is my Bible together. This is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light unto my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith I will read it, I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide, I will walk by faith, not by sight. Amen? Atong ablihan atong mga Bible to the book of Joshua chapter 24. Gikan sa verse 15 down to verse 14 and 15 na atong basahon. I'll be reading verse 14, then kamo sa verse 15. Joshua chapter 24. Okay? Joshua chapter 24, verse 14. Basahon ako. The Bible says, now, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth.
and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Amen. Notice the word, but as for me and my house, we will serve the Lord. Magampo ta, o Dios nga labing gamhanan, nagaduol kami kanimo Ginoo nining kabuntagon, uban Ginoo sa pagpaubos sa among kagalingon. Nagapasalamat kami sa kinabuhi ng imong gidugang, sa kusog ng imong gihatag, bisan naman Ginoo sa dakong oportunidad nga makasimba kami diha kanimo. Among gipangayo Lord, ang kapasayloan Ginoo sa among mga sala, sa pulong, sa buhat, sa hunahuna. Lord, tabangi kami, himua kaming takos Ginoo sa mga tubangan, limpihuhi kami Lord, pinagi sa mga hamiling dugo, kuha Lord ang mga babag, kuha Lord ang mga dili maayo, mga garbo Lord, mga butang, wa gyud ka nalipay Lord, please forgive us. Tangtanga kini Ginoo, ug giampo na mo Lord nga hinaot nga ikaw gayud ang mangin sentro karon sa among matag usa ka kasing-kasing. Salamat Ginoo sa imong mga katawhan nga naa karon. Ako pagampo Lord, hinaot nga ikaw ang mag-abli gayud sa matag hunahuna, matag kasing-kasing, ug itugot Lord nga ang gahom sa balang espiritu mao gayud ang magakontrolar. Panalangini ang mensahe bisan man Lord, gamita imong kubos nga lagad. Wala ko'y mahimo, Lord, kung sa ako lang magkagalingon. Ikaw ang mahimaya, ang imong ngalan mo'y mabayaw o maisa sa among tariwala. Among gitugyan kanimong tanan, in Jesus' name, amen and amen. Daghang salamat, lingkod palihog, mga igala. Usa kadako ning panalangin nga makatuon na sa pulong sa Ginoo. Unya, ang atong tema karong bulan na is about family. Amen? Keep striving in the family. Okay? Mauna nga ang pag-atiman bayag yun sa atong matag pamilya, di yun biya lalim. Amen? Grasya ra gyud sa Ginoo nga diin nagpadayon og malig-on mga kaigsuonan. Now, ang atong gibasa din nga verse, very common verse ni siya, a very well-known verse diha sa book of Joshua. Ingon sa ang atong keywords nga pagpamalandungan kining gisulti diri nga declaration ni Joshua, but as for me and my house we will serve the Lord. Makita nato dinhi nga si Joshua, naghimo siya usa ka strong personal and family decision. Di man gid lalim ning iyang tahas as a leader. So mibarog siya to remain faithful diha sa tinuod nga Ginoo. Mao ni ang nakanindot basta Kristohanon luwas, klarong luwas na transform mo barog yun. Nga Kristohanon ka, di ka mauwaw, di ka mahadlok, mailan gyud nga naa kay Ginoo, mailan gyud nga Kristohanon ka. So makita niyo dinhi nga si Joshua usa ka dako nga desisyon gayud iyang gibuhat. Nga diin ang iyang siya ug ang iyang pamilya mga kaigsoon magpabilin gayud sa pag salig diya sa Ginoo o sa pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan. Okay, kung imong basahon ng the whole chapter, makita nato diha that Joshua is telling the people that even if others choose different gods, kay ang gisgutan diri kung mo-serve mo sa the other gods, then do it. Pero but as for me and my house, we will serve the Lord. So siya ug ang iyang pamilya will remain loyal to the true God mga kaigsuonan. Okay? So kung imong tan-awon, ani ba yang panahon na si Joshua samtang galid siya sa mga tao sa Israel, kung imong tan-awon ang chapter 1 in the book of Numbers, dunay mga 600,000 Israelites people. Pero pag-abot sa Joshua mga kaigsuonan, makita to diya nga mas daghan ang mga tao aning higayuna. Okay? At the time, Joshua was also the leader of the entire nation Israel. Okay? Ug mangutana ka kung pila ka mga katawhan ang gilida ni Joshua mga kaigsunan, ubay-ubay mga kaigsunan. Okay? Including women and children, the total populations of the Israelites is often estimated 2 to 3 millions. Unya, bisag 20 lang ang musupak ana, maka-stress na sa leader. Amen? Pero ingon atong makita mga kaigsunan nga si Joshua ning barog siya because he was guided by God.
He was a man of God, mga kaigsunan. Okay? Even though he had led a great nations, but Joshua still believed God, mga kaigsunan. Mo ito ihang deserve. Mo na nakaingon siya, but as for me and my house, but as for me and my family, we will serve the Lord. Kung yung tanawon, mga kaigsunan, tanawa, you look at verse number 15. Verse 14, now therefore, fear the Lord. Basta ang tao ganing away kahadlok sa Ginoo, mapatuyang ra gyud na. Mao na mga unbeliever, mao na ang gobyerno na to karon way kahadlok. Di ba? Ingon sa Bible, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Unsa nila pag-serve kung unbeliever sila? Di ba? Unsa pagyud nagingon sa Bible sa verse 14, and put away the gods which your fathers serve on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Mao na ang encouragement ni Joshua sa mga katawan, not only sa iyang pamilya, kay sigurado naman itong pamilya ni Joshua nangalagad sa Ginoo. Ang iyang concern ang tibuok Israelites, mga kaigsunan. Tanawa sa verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day. Kana. Make a choice. Sa pagyud, whom you will serve, whether the gods which your fathers serve, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kaigsunan, kung naaman tayo pasalamatan sa Ginoo, pasalamat tas kaluhasan. Kaya kung wapat na maluwas, mga kaigsunan, di po tayo mga lagad sa Ginoo. Kaya usabaya nga nagdasig na to, nga nung mga lagad ta, tungod sa kaluwasan nga naangkon na to. Are you saved? Amen? Anak ka sa Ginoo, kinahanglan gid ka nga mga lagad, mga kaigsunan. Doon na kita'y tulo ka mga butang. Ang atong title sa mensahe this morning is about ipakita niya, Brad. A family that serve the Lord. Kana. A family that serve the Lord. Ang pamilya nga nag-alagad sa Dios. Kung ang imong pamilya nag-serve mo whole family, you are blessed. Amen? Pag ganindot kayo, sudungon, tanawon, hunahunaon nga tibok mong pamilya, naluwas o nangalagad sa Ginoo. Pero doon na ba mga kaigsunan na ito nga gastragol sila, nga naman dili tanan tibok niyang pamilya, members sa family, gasimba. Some of them, ang ilang ginikanan, wala maluwas, o tingali ang ginikanan mo'y naluwas, pero ang anak wala pa. So wagin sila, wala pa nagiusa sa simbahan. Okay? So makita na ito din mga, doon tulo ka mga butang atong pagtaga this morning about a family that serve the Lord. Doon ay tulo ka mga importante. Una, din nga pagtagad, kinahanglan sa pamilya, ligon, strong. Okay? Number one, a strong family begins when God is the center of the home. Magsugod gayod nga ligon ang pamilya kung ang Dios mao'y sentros panimalay. I believe si Joshua, nganong nakaana siya, nganong naka-declare siya, but as for me and my house, nganong man, ligon sila nga nangalagad si Ginoo. He was influenced by Moses. Kinsa man si Moses? He was a man of God. Si Moses. And then makita na ito makaigsunan kung ang panimalay, ang ligon, usa ka ligon nga panimalay, magasugod kini kung si Kristo sentro. And that's the good foundation. Kung mag-isgot ang pundasyon, wala na pinakanindot nga pundasyon sa usa ka panimalay. Kanang si Kristo mo'y sentro. Amen? Because a strong family is not built on success, on money, di man ka saligan mga kaigsunan, but it is built when God is at the center. Kanang napundar siya, napurma siya nga ang Ginoo sentro gyud mga kaigsunan. Kaning panimalay nga ang Ginoo na himaya, when God is honored in the home, mo na pamilya nga strong. Strong. A strong family, magsugod gyud mga igala when God is at the center or in the center of the home, mga kaigsunan. And when God is at the center, the family is guided by what? The family is guided by love. Kana.
ang pamilya, mga kaigsunan, kung ang si Kristo gayud maoy nahimong sentro, kada nga pamilya, number one, is guided by love. Gugma. Kabalo man tag unsay gahom sa gugma, ingon sa Bible, love covereth what? All things. Ang tinuod nga gugma, di na mo kwenta sa mga disagreements, di na mo kwenta sa mga sayop, di na mo kwenta sa mga excuses, unsa-unsa diya, tungkol sa gugma. Amen? Kay kung inana pa ang Ginoo nga kwintahon niya ang atong mga sayop, na di kita maluwas. Amen? Ikaw palahubog kay ka, ikaw sugarol kay ka, ikaw manugpatay kay ka, ikaw kawatan kay ka, kung mauna ang naa sa unahon ni Kristo, murag lisod tang luwason, oy. Pero salamat, ang gugma sa Ginoo, mga kaigsunan, simple lagi kayo, para sa tanan. Para sa tanan, madako man o magamay ang sala, usa ka nga gisakripisyohan ni Ginoong Hesukristo. Mao sad na sa gugma nato diya sa Ginoo, mga kaigsunan. Importante kaayo nga mo reflect ang gugma sa Dios diya sa atong matagsa ka panimalay, mga igsuon. Because a strong family begins when God is the center of the home. Wa nagyoy lain, mga igsoon. No? So ang pamilya, the family that is guided by love, that is guided by unity, that is guided by wisdom, mahimo siyang strong. Mahimo siyang strong. So wala masipyat si Joshua. Ato makita ang verse, ato gibasa, mga kaigsunan, si Joshua, he made a clear decision sa iya panimalay, mga kaigsunan. In the same way, the same po sa tuwa. Kanang maingon ta sa pamilya, as for me and my house, we will serve the Lord. Mga lagad kita sa Ginoo, kitang ginikanan, ato yung i-encourage sa atong mga anak. Mga lagad kita sa Ginoo. Amen? Simba, Jud. Kung ikaw, anak, nag-aktibo ka sa simbahan, yung imong amahan, ginikanan, nagluya, encourage them. Simba ta. Simba ta. I'm praying for you. Amen? Di ba? Kaya mga kaigsunan na to diri nga anak lang ang nangalagad, ang ginikanan na luya. So, ikaw mismo nga mag-anak, kinahanglan ka nga mo desire ka nga usa ta kadlaw makarealize sila nga makapanumbalik sila sa papangalagad sa Ginoo. Kaya ang tinuod ba gyud nga luwas, di gid sa magmalipayon nga mahilayo sa Ginoo. Mao jud nay ilhanan, mga igsuon. Kanang usa ka Kristohanon nga nalipay sa gighimog daotan, ambot lang kung naluwas ba na. Di ba? A strong family begins when God is in the center. Gahapon doon ako gikasal, the other Friday doon ako gikasal. Ako ginang gi-emphasize gyud sa couple. Nga in order to build a strong home, a godly home, kinahanglan gi si Kristo mahimong sentro. Mahimong sentro sa inyong panagpuyo. Kaya kung mapadaplin na ganin ang Ginoo ninyo niya, kamo, buti pasabot, kamo na yung nagbuot. Wa na mo manginahanglan si Ginoo. Dapat digid mo malimot nga ang Ginoo maoy nagpurma. Sa tinud-anay o sa usa ka malipayon gayud nga panimalay. Okay? So, kumusta man ang atong family? Yung ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Maybe some of us makaingon ka nga, lisod ka niya akong pamilya ron, murag, di gyud mi tanan na nag-serve sa Ginoo. Ayog hunong diyang dapita. Ayog kontento diyang dapita. Pray for them. Amen? Iampo nimo nga usa ka adlaw sila makarealize unsa ka mahinungdanon ning tibok panimalay nga naa nga lagad sa Ginoo. I remember the 3 o'clock habit prayer naman sa television. Ingon niya, the family that prays together stays together. Sakto ba ko? Ang pamilya nga nagaampo og tingob together stays together. Pero biblically kulang gina kayo. Amen? Abot lang kung mo-agree mo. Sa Christian way, mga kaigsunan, hindi lang prayer, but the family that pray and read God's word together stays together. Kaya kung mag-isgo, tag-ampo, tanan mga maampo. Pero dili, tanan, makamao mo basa sa Biblia.
Dili ang tanan mo sabot, makasabot sa pulong sa Ginoo. So, praying or prayer and reading the Bible must go together. Mukuyo gina silang duha in order nga mahimong lig-on gayud ang pamilya. Keep striving in the family. Without God, unsaon man nimo? Maglisod ta. Amen? Mao man na kamo mga ginikanan, malipay mo nga inyong mga anak na simbahan. Ayaw na mo kabalaka kung dugay mo uli, labi nag Sabado. Kay sa pagkatinuod lang, dugay magini sila manguli. Masa mga usually manguli mo, alas 10, 10 o'clock, 9:30, mahuman ang choir, 8:30 or 9. Depende, labi na-appeal pa ka sa special number. So madugay jud. Di ba? Pasag dilag madugay basta naa sa simbahan. Amen. I-follow up lang sad. I-follow up lang sa asa na kaday, asa na kadong. Kabasik na dugay to nagapit-hapit pag yun. Nag-milk tea pa. Di ba? Nag-Starbucks pa. So mga kaigsunan, una nga atong i-desire sa Ginoo nga Lord, lig-una ang akong pamilya. Lord, make my family strong, just like Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kung dili, nakita ni Joshua ang pamilya na strong, di sa makasulti anak. Amen? So una, a strong family begins when God is the center in the home. Number two, mga kaigsunan, not only a strong family ang atong gipangita. Number two, a blessed family. Blessed kanang pamilya nga di lang kay lig-on kundi pamilya nga malipayon. Panimalay nga malipayon, dili panimalay nga miserable, dili panimalay nga sigig away, gubot, mga kaigsunan, tanawa ikaduha mga kaigsunan, a blessed family is one that chooses to serve God together. Kini nga panimalay, mga kaigsunan, gitawag sila og malipayon nga panimalay tungod kay ila gayong gipili. Abi nimo, serving the Lord is a choice. Not to come to church is a choice. Not to pray is a choice. Ayaw ingna nga, wagi ko ka pray ron kay tungod na busy ko. Dili, uy. Imog yung gipili nga wag ka kaampo. Amen? Wagi ko kasimba ron kay murag apiki kayo. Mga dili na rason. Kay ang tanang lakang na to, tanang panghitabo sa itong ginabuhi, na ay pagpili. Choice. Na ay desisyon. So makita na ito mga kaigsunan, ikaduha nga butang diri, nga nindot palandungon sa usa ka panimalay, dili lang strong family, but also a blessed family. Mao ni siya ang usa ka panimalay that chooses to serve God. Dili lang si Papa. Pa ikaw lay pangalaga dito pa. Ma ikaw lay simba ma. Dong ikaw kamo lang dong apil lang sa inyong prayer. Oh, dai sige dai apil ay ayo tay may kalimti dai ha. Oh. Dili na mao mga kaigsunan. A family that chooses to serve the Lord together. Together. Amen? Diba? Kamu mga ginikanan, malipay mo ang inyong mga anak, ga-play og mga instrument sa simbahan. Dapat malipay ka. Okay? Because a truly blessed family is not measured by wealth and success, but by their decision to serve God. Pinaagi gayud sa ilahang desisyon nga mga lagad sila sa Ginoo. Unsay purpose sa mga youth congress, youth camps? Hantod karon na pa mga ongoing camps sa month of May. So may purpose ana. Para nga ang mga pamatanon mga lagad sa Ginoo. Amen. Para nga ang mga pamatanon mahiluna ang ilang unahuna kung unsa ka mahinungdanon ning musunod sa Ginoo. Ga-invest ba yun ang mga kapasturan? Ang kasimbahan, ga-invest yung sama. Kita tadi ga-invest ta para makapadalatag mga delegates sa Barili Camp. Ga-invest ta. Akong kikita kwinta, ang atong gasolina lang ang nagasto. So, mga 12,000 pesos. Gasolina lang na.
Kanya nga ato ang mga in charge sa cook, gitagaan ako sila 10,000, pero maigin mo budget, nabalik more than 1,000 tingalo nabalik. Maigin mo budget, mga igsoon. Busog ang mga campers. Why nagyaw-yaw? Pero tumiyaging tuwig, naagyo, nagyaw-yaw. Sa man yun, bungkag naman ni kayo ng isdaan eh. Asa naman ang ulo ani. Pero why nagyaw-yaw? Kaya kung nagyaw-yaw, wow, lapad na bagay ito kaya itong luwag. Mulak ka ra magito. Tanawa na ha, kaya-invest. O maybe ang uban ninyo ng mga young people, nangayo pa mong alawan sa inyong ginikanan. Hindi rin bagay ka mo sugot o mudala lang kag 500, mudala lang kag 300. Mas tingali, labaw pa ana ang imong baon. Grabe nga pag-invest. Para lang nga makatambong, makadungog sa mga encouragement gikan sa pulong sa Ginoo, para nga mahimong ligon ka sa imong Kristohanong kinabuhi. So dili sayang ang mga investment para sa basta bulaton sa Ginoo, di gyud na sayang mga igsoon. Blessing begins when a family chooses to serve the Lord above all. Di mo sugod ang panalangin. Wa gyoy panalangin ning Kristohanon nga pamilya niya di mangalagan sa Ginoo. Tingali, nakay trabaho nga nindot, nakay source of income nindot kaayo, happy kay ka sa magtan-aw kay naagyod, nakay source pero magisgot tag espirituhanong kinabuhi ambot lang malipayon ba ka? Na-enjoy ba nimo? Na imo ba nang na-experience nung kanta sa choir kanya, delight thyself also in the Lord. Importante sa kinabuhing Kristohanon kanang ikaw na akay kalipay. Di lang kalipay sa mga material nga mga butang. Di lang kalipay sa nindot kag balay, nindot kag sakyanan, na akay nindot kag trabaho, kundi kalipay nga nangalagad kas Ginoo. Muna importante. Kalipay nga nagampo ka, di lang kay para lang sa imong kagalingon, kundi nagpray pagig ka para sa uban. Mahimo man na nato kung motivated ka nga sa kalipay. Delight thyself. Kaya kung mawala na ganin kalipay sa papangalagad, di na ka mangin concern para sa uban. Imo na lang kaugalingon imong pagtagad mga igsoon. Okay? Joshua made a firm decision for his household. Dapat mausan na kita, no? Mahimo tag lig-on gayud nga desisyon para sa tagsa ka panimalay. Ops, wa na ka simba. Tuog pa ka diha, simba na ta. Nabi tayo mga kaluyahon. Kaya kung tugutan lang po niya atong kaluyahon, mga gusto na mo, wag yung simbang mahitabo na to. Nagtuo mo kamuray na doon ay kaluyahon. Kami isang pastor na nabi to sa pamilya nga nag-ingon, ang anak ni ingon nga pa, simba na ta. Oh. Kay adlaw na niya. Natulog pa. Ingon sa asawa, darling, ato na ta simbahan. Ingon sa bana, di ko man to simbahan. Kapoy kaya si katong simbahan. Mga tao, himantayon kayo. Di man agad. Di ko man to simbahan. Ingon sa mama, kinahanglan yung kang muadtog simbahan. Di lagi ko. Bibi, tagay ko rason nga nung muadto ko. Ingon niya, ikaw ang pastor. Isura di ka manto. Adto ka. Mga kaigsunan, Joshua made a firm decision for his household. Okay? Pag ingon niya sa mga tao, ingon niya, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Oh. Nangutana pagid siya mga kaigsunan, ingon niya, choose you this day whom you will serve. Kaya itong gikonfrontong pila ka milyon nga mga tao. Israelites people. Choose you this day. So kanang pagpili, nagpili ka nga wa ka nag-agad pod og tao. Kaya kinibitang kalawasan na to, pagpili ba na nga wa ka nag-agad sa opinion sa tao, sa perception sa tao, wa ka mag-agad. Kaya kung mag-agad ta og tao, maimpirno kita.
So kung mag-iskot na kaluwasan, atong gipili, personally, tungod kay ikaw nakasabot. Di kay, mupili ka, kay tungod ning pili po siya. Kini na lang ako, good, kay mo maputo iyahapon. Oh. Sunod-sunuran. Di ba? Pero si Joshua, wa siya mag-agad. Daghan man itong mga tao nga mga may potensyal kaayo dito sa mga sa panahon ni Joshua. Na ating klase-klase nga mga tao nga iyang gipanguluhan. Na ating ito yung mga isog, na yung mga adunahan, na yung mga inila. Pero si Joshua ning barog siya mga kaigsunan. Ingon niya, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Very strong. A very blessed mga kaigsunan ang iyang desisyon, mga kaigsunan. O kana nga desisyon, ito was a good decision. Diba? Primero, strong foundation. Ikaduha, good decision. Usay, naaman tayo mga bad decision, gito. Oh. Pero nindot nga desisyon nga gihimo ni Joshua, mga kaigsunan. A blessed family is not perfect, but it is committed to God. Wa manggi pamilya nga perfect, di ba? Amen? Walay membro sa simbahan nga perfect, walay panimalay nga perfect, but ang importante, committed ka. Committed ka sa Ginoo, committed ka sa imo panimalay. Committed ka sa imong asawa, committed ka sa imong mga anak, committed ka sa pagpangalagdan sa Ginoo, mga kaigsunan. Amen? Gitawag siya a blessed family because they choose to serve Him. They choose to serve God. Gitawag siya nga blessed family o blessed family because they put God first in everything. Giuna niya ang Ginoo sa tanan. Not only that, gitawag siya nga blessed family because they walk in obedience. Sunod. And lastly, because they live in love and unity. Kumusta imong pamilya? Strong family? Blessed family? Number 3, a healthy family. Kung imo ning tan-awon, kining tulo, importante kayo. Kinahanglan gyud nga ato i-desire kung mao na ang condition sa imong pamilya, kinahanglan i-maintain, amen? Dili pwede nga ma-decrease siya, i-maintain or the more nimo nga i-strengthen. Because a healthy family, mo ni siya, importante ka, a healthy family is built on what? Money? Achievements? Success? Possessions? No. A healthy family is built on forgiveness. Forgiveness and grace. Nga mao ginay pinaka powerful kaayo nga mo change sa tanan ang pulo nga forgiveness. Kita kung wala pa tanang pasaylo sa ginusto mga kasalanan, magpabilin tang garbuso. Because when you ask forgiveness of someone, it means you humble yourself. Di ba? Sa kadlaw nangayo tag pasaylo, niingon ta sa Ginoo nga Lord, pasaylo ain taon ko usa ko ka magkasasala. Kaya kung ang usa ka tawo dili mangayog pasaylo sa Ginoo, paano siya maluwas? Amen? A healthy family is built on forgiveness and grace. Tanaw ang Bible diha sa Colossians chapter 3 verse 13. Ablihi palihog mga igsoon ang imong Bible in the book of Colossians chapter 3 verse 16. Hinumduman na ito mga kaigsunan nga para sama lagod po ni sa tuang panglawas, di man ta makagarantiya nga kanunay kang healthy. Amen? Namanggi panahon nga magsakit ta. Labi na kaidaran ka. Di gid kalikayan nga magsakit ka, daghang klaseng sakit. Na yung mga common illness, na apoy mga serious nga mga sakit mga kaigsunan. Nga bantayanan kaayo. Buti pa sabot, di ta makagarantiya nga healthy ta kanunay. Mabita na usa sa atong pangayoon sa Ginoo nga Lord, tagaay ko good health. Right? Amen? Tagaay ko maayong panglawas. Kung tanaw ni mong Biblia, mga kaigsunan, Colossians 3 verse 20, let
13 ba? 13. Colossians 3 verse 13. Okay? A healthy family is built on forgiveness. What was the Bible? It says, forbearing one another. And what? Forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. Kaysa pagkatinuod mga igsoon, dili gyud nindot nga naa kay pagdumot sa usa ka tawo. Dumta nimo imong bana, dumta nimo imong asawa. Lisod kayo mga kaigsunan. Mudumot ka og tawo, kanang pagdumot usa na siya sa mga matawag nato, usa na sa mamamahimong hinungdan sa pagawagtang sa kalinaw. Tinuod na mga kaigsunan. Munay mo kawat sa imong malinawon nga pangunahuna, malipayon nga kasing-kasing tungod kay nagbutang kag pagdumot sa imong kasing-kasing. So, nganong mudumot man ang tao tungod kay dili niya madawat ang gingon sa Biblia, forgiving one another. Di siya makapasaylo. Kung imong tanawon nganong di man ta mo pasaylo, gipasaylo mga nila si Ginoo. Amen. Kita atubangan sa Ginoo, puro man ta mga salbahis. Pero gipasaylo ta sa Ginoo. Wala maingon ang Ginoo nga, hops, pasayloon ako, 60% lang nimo sa imong gibuhat. 50% lang ha, pasayloon ta ka. Napay 50% nga masipyat ka, mabalik na po sa 100. Mga igsoon dili na mao. Imong tanawon mga kaigsunan, ingon sa Bible, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. That is Christ-likeness, mga kaigsunan. Okay? No family is perfect. Wagyo'y pamilya nga perfect. Matag pamilya, maka-komentar gyud ka. Naagyo'y apan. Di ba? Matag usa naagyo'y apan. Oy, naagyod. Di ba? Walay pamilya nga perfect, buti pasabot, tanan makahimo gyud mistakes. Tanan masipyat, tanan makadunay misunderstanding, dunay conflict will come. Bisan pag maingon ka nga 5 years mis among marriage life, wa gyud mi kasuway away. Kasuway mo na? 10 years mi sa among kaminyon, wa gyud mi kasuway away. Huwata lang, huwata. Wa pa na aron. Kaya di gyud ko mutuo nga di na ma-experiensyahan sa kaminyoon kanang pag-away-away. Nya human sa away-away, layas-layas. O, di ba? Misunderstanding, normal na mga kaigsunan. Pero abi nimo kung ma-overcome na ninyo, diyan nagpadayag na nga strong mo sa inyong kaminyoon. Kaya bisan sa mga wrong decisions or disagreements unsa ding hinungdan nga nag-conflict mo as husband and wife, mga kaigsunan, pero na primero bikil ka imo, primero hat ka imo, matag-usab murag puro leon, ana bro. Ngano man gyud kay mo? Pero kung inyo nang lingkuran unya mga yugtabang sa Ginoo, guidance and direction, mo man ang Christian way good. May tabang sa Ginoo, adto mo sa mga tao nga makatambag pud niyo mga godly counsel. Ma-restore man na, amen. May hinay-hinay na. Bisan pag unsa ka dako sa problema nga ginapas-an nimo, nga maingon ka nga di na gid ni magkaya gyud gubba na gid ni. Pero naman ta Ginoo gyud unsa may trabaho sa Ginoo. God is a restorer. Our God is the restorer of a broken relationship, mga igsoon. So, unsa man, healthy family is built on forgiveness. Not only forgiveness, but His grace. Kanang grasya, no? Kay tanan kung imong sumahon, di gid pwede mawala man ang grasya sa Ginoo. Kay nganong una nganong buhi pataron tungod sa grasya sa Ginoo. Wala ang grasya sa Ginoo unsa na kay dangatan na turon mga igsoon. Inana ang pamilya nimo, grasya sa Ginoo na. Gwapa kag asawa, grasya sa Ginoo. Gwapo kag bana, grasya sa Ginoo.
Puro man gwapa-gwapo guni mga anak sa Ginoo gud. Di man ta mayon nga batian ng nang walay batig naong sa anak sa Ginoo. Ngano man, ang prinsipyo sa Ginoo di man mo tan-aw og dagway. Ang tao ra man ay mo tan-aw og dagway. Amen. Oh, ang kitanaw sa Ginoo unsa man? Kasing-kasing. Hiling niya ani mo ta pa niya tanawang kasing-kasing kakita ba ka? Ha? Oh, di ba? A healthy family is built on forgiveness. Mga igsoon, we need to realize that forgiveness restores relationship. That's number one. Amen? Forgiveness, it restores relationship. You look at your Bible in the book of Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 32. Please, open your Bible. Ephesians chapter 4 verse 32. Unsa may gisulti ni Apostle Paul mga kaigsunan? Sulti ni Paul read that forgiveness heals wounds and restores broken relationship. Atong basahon, ingon sa Bible sa verse 32. And be kind one another. Di ba? Lisod man kaayo na nga, maayo ka sa laing tao, pero sa imong bana, di ka maayo. Sa imong asawa, di maayo. Oh, kind one another. At sabay-sabay, tender-hearted. Unsay Bisaya sa tender-hearted gani? Malumo, unsa? Malumo o kasing-kasing. Humok o kasing-kasing. Kana bitong dali mo bati. So yun, forgiving one another. Nga naman, yung sa Bible, even as Christ, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Tanawa na. Even as God for Christ's sake, gipasaylo tas Ginoo. Forgiveness restores. Walay butang, walay mga broken nga dili ma-restores kung naay forgiveness. Amen? Not only forgiveness restores a relationship, but secondly, forgiveness brings peace to the home. It brings peace sa panimalay mga kaigsunan. O, di ba? I-restore niya. Ikaduha diri, ang pagpasaylo magdala kini og malinawon. Kalinaw sa panimalay. Matthew 6:14 please. Open your Bible. Matthew chapter 6 verse 14. What was the Bible says? Makita nato diha mga kaigsunan nga ang gahom sa pagpasaylo magadala kining malinawon nga pangunahon. Ingon sa Bible, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Kung mo nang sabton, gidiscourage ta sa Ginoo nga magdumot. Are you listening? Amen? Gitudluan ta sa Ginoo, ayaw pagdumot. Kundili, i-exercise kining gitawag forgiveness. Even as your heavenly Father forgive you. Mga igsoon, importante kaayo. Forgiveness, or forgiving hearts creates a peaceful environment. Basta na ipagpasaylo. So this time, ang atong goal sa atong taga sa kapanimalay, keep striving in family. Unsa may goal na to? Ang atong goal sa atong matag pamilya as Christians, mga kaigsunan, ang atong goal is, Lord, ilig-una ang akong panimalay. Di ba? Lord, i-bless ang akong family. Di ba? Lord, tagay akong pamilya unta mahimong healthy. Nga naagyod ang forgiveness. Nga naagyod ilig-una akong pamilya nga ikaw, Lord, na mahimong naa sa sentro sa among pagpuyo, pagkinabuhi. O Lord, i-bless ang akong panimalay. Nga din, Lord, ikaw gyud ang maprioridad sa among kinabuhi. Ikaw gyud ang una namong mapili. Early in the morning, when was the last time nagpray ka? Ganiya lang. Maybe human ni mong mata, wa kay laing nauna-unaan, nag-ampo ka. Kininot ka na mag-ampo ka, magkadlawon, dito kayo yun. Why disturbo? I hope nahimo na nimo, amen? Kaya ang prayer man go digala, di lang ikaw nga, prayer lang.
dakong kahimuan ang mga pagampo. Do not take for granted sa prayer life nimo. Imo sa ning duwa-duawon ba? Oh. Importante sa prayer life na to nga mangin strong ta tungod kay ang temptation strong, very strong sad. Mangibabaw ang atong mga kaluyahon mga kaigsunan. Kinalan jud nga mangin strong ta diya sa Ginoo, mangin blessed ka and then healthy mga kaigsunan ang atong kinabuhi. So atong goal mo ni Lord, himo ako pamilya nga lig-on. Himo ako pamilya malay i-bless akong pamilya Lord, ang desire i-bless ta kaig healthy. Doon na sa illustration. I would like to close this message with this illustration mga igsoon. Pamilya man no ang atong tema karon. Doon ay sa kapamilya na kini nga family very strong in serving the Lord. Grabe sila ka-faithful. Kung mag-isgot tag pagpangalagad, halos na every gathering sa church na sila tungod kay sold out sila, all out support sila sa mga buluhaton. Very faithful. Gikan sa papa, hangtod sa mama, hangtod sa mga anak, mga kaigsuunan. Oh, so, naghimo sila og gitawag nga clear decision just like Joshua nga mga lagad sa Ginoo, mga kaigsuunan. So, early in the morning, they pray together, kauban sa iyang mga anak. Andi ko ang mga anak, before they go to school, mag-pray sad sila. Yan ba? And then, magabi, magtapok sila. They have a short devotional. Bisan pa man nga, i-consider nila nga ang ilahang family, dili perfect, pero consistent sila nga nang independent sa Ginoo. Okay? And then, 1 year after, ang papa nawagtagan og trabaho. Nakibalo man ta nga ang trabaho importante gyud. Di ba? Sa kaadlaw ang amahan naundang siyang trabaho, so naturally doon na gitawag financial pressure sa pamilya. Sa may kakabalo man ka paliton tanan, di ba? So wala trabaho, way sweldo, way kwarta niya, palaliton daghan kaayo. So struggle. And then dili malikayan nga naa sila'y gitawag kabalaka. Ang ilang pagkaon, magadipindi lang kung unsay maabot nila anang adlaw. Di ba? Usahay, mangayo sila sa ilang mga higala. Usahay, unsay, bisig unsa nila ilang buhaton in order nga makasurvive mga igsoon. Hangtod nga ang bata, ang ilang mga anak gagmay pa lang, naka-notice sila nga doon na tension mga kaigsunan. But they also notice nga ang mama o ang papa, murarag wala ra ba? Murarag dili kayo totally affected. Nakita sa mga anak ang papa, sigig luhod. Ang mama po, sigig luhod, nagpray. Okay? Nagpray. So, may dira na to makita mga kaigsunan nga, despite of the problems, ang parents, they did not stop trusting the Lord. Nga dapat kinana ta. Bisag unsa nga mga circumstances sa atong kinabuhi, dili kita muundang sa pagsalig sa Ginoo. Hangtod mga kaigsunan, nga instead unta nga ang pamilya mabungkag, lahi ang nahitabo because they trust the Lord mga kaigsunan, they keep on trusting the Lord, ang nahitabo mga kaigsunan, nahimong strong pagyud sila ang ilang pamilya. The more they become strong, ang ilang pamilya between husband and wife and children, grabe sila mga kaigsunan. Naagian sila ginato ka klase nga matawag na to difficulties in life, pero ang nagkupot sa ila kay Ginoo man tungod sila pagsalig, so nabugkos sila sa Ginoo. And then after a month mga kaigsunan, nakakita na pog trabaho ang amahan. Yan ano? Di man pwede nga maingon ka nga Lord, try kog trabaho niya, masigit ibig katug. Di man na pwede, amen? So kung naay na wagtang sa imuha, labi na trabaho, di pwede nga mag-ampo ka, Lord, dagay kog trabaho niya, wa ka nang apply. Di ba? O manaingon sa Bible, ang prinsipyo sa Bible, seek, ask, and it shall be what? Given unto you. Amen? Seek. So mangita ka, apply ka. Ana, trabaho, na, and it shall be, approach ka, usa ka adlaw mga kaigsunan. Ang amahan na dawat sa trabaho, ug ang trabaho nga iyang nadawat, mas nindot pa sa work niya before.
Tiyan mo na, no? Grabe ang proseso ba? So, usahay nga, na mga instances sa kinabuhi na ito nga na wag tang nawala sa imuha, pero abi ni mo, wala na gyud kay hopeless ka na, helpless na ka, just like Prophet Elijah. Did you remember Prophet Elijah? Kagingnan siya sa Ginoo nga naay 3.5 years nga drought sa Israel. Pero ibutang ta ka dito sa may burok chirit. And then I will sustain thee. So sa gihimo ni Elijah, imbalibad ba siya? Lord, ako rao sa Lord, magunsa naman ko. Pero nilakaw si Joshua, dito gipakaon siya sa Ginoo 3.5 years. Gisustain siya sa Ginoo. May abot ang time, mga kaigsunan, nga nahubas ang sapa tungkol sa kainit. Nag-worry ba si Elijah? Wala. Ang sige mo sa Ginoo, go to Sarifat, and I will, kanang gitawag na ko nga, adto ka sa usa ka widow woman. Go there, and I will sustain thee. So, di adto siya. Ay binyag, wala na provision. Mubito na sa atong ginaboy. Sometimes, nahurot na, wala na provision. But don't worry. Just keep on trusting the Lord. God will provide our need into another source. Amen? Kung dili ka na success ani nga negosyo, basig di gina para imo. Ayaw na nagpugsa. Amen? Na another source ang Ginoo. Hello? Kung nanguyab ka ning bayhana niya murag wa kay paglaom, murag wa ay nagpugsa kay basig di mo para kamong duha gid ba? Ngitaglain. Amen? Oh. Kini nga kung kasawa, wag gideklaro ni ayaw, biyain niya mangitaglain. Ako kay nga problema. Amen? Antusa na kay imo nang giasawa. Amen? Antusa na kay imo nang gipamana. Ayaw pangitag another source kay mauna na. Amen? Kung uyab pa lang, pwede pa. Kung gipangulitawhan pa lang, brother, kasi nga mo dong? Elvis. Kung gipanguyaban pa lang, pwede pa. Wa pa may commitment. Di ba? Ako ipasabot mga kaigsunan. Kini nga family bitaw nga nawalag trabaho ang papa. Tungod sa ilahang pagsalig sa Ginoo, God make a way. Hinumdum yung mga kaigsunan, tagaan sa dinod ka trabaho, and they become grown and stronger in the faith. Nana, dili ingon nga hopeless, hila ka, wala nakipaglaom, kay mo na ni, dili uy. Muna naganindot sa kinabuhing Kristohanon. Kay bisag na ay murag apiki na kadiyang dapita, God will sustain us. And God will supply into another source. So sa initabo kini nga family, they stand together serving the Lord. Just like Joshua, mga kaigsunan. They will stay strong in trials. Importante sa ito. Whatever challenges sa kinabuhi na ito, just keep on trusting the Lord and stay strong. Not only in blessing, but in trials. Kay diha ka lig-onon sa Ginoo sa trials, dili sa blessing. Amen? Na ang challenge sa pagtuo na to, mga kaigsunan, dili sa blessing, kundi sa mga trials kinabuhi. Makahilak ka nga magluhod. Pwede nang mahimo in times of hardships. Pero abot lang ka, nakasuway ba ka nga naghilak ka sa panalangin, nakaluhod ka sa panalangin. Walang dili kayo sa normal mga kaigsunan. Okay? A family that stand in serving God will stay strong in trials. Not only that, but will remain united in hardships and will grow deeper in faith. Muna pamilya. Mapita na ang imong pamilya, ayaw ikumparar sa uban. Nakay pamilya, gihatag na sa Ginoo, i-build up kinag maayo. Amen? Ha? Kamu pong mga anak, kayo inang, batia di akong, ganun, kimaw mo niya akong papa, batik inang, upaw, pangag. Ano man niya akong mama, ano man niya ihatag. Uy, wala kay choice, uy.
Magpasalamat ka nga naa kay papa o mama kay kung wala na sila, nagtuo sa kag mugawas po ka. Wa kay choice. Ang imo niya magpasalamat, Lord, salamat aning akong mama. Salamat aning akong papa. Kung sa kaadlaw nagigugmaanay ni sila ug ako ang produkto. O, di ba? Ayaw sumpay nga, Lord, unta wa lang ko maliwat sa kong ginikanan, unta naliwat lang ko sa akong, sa ba? Ngita kag liwat sa lain tao. Ang igsoon. Ang challenge ako ninyo, matag-usa ka na to, build your family with the guidance of our God. Go back to the basic. Last verse, ako isultin ninyo. Psalms 127 verse 1. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Kung dili ang Ginoo maoy nagpundar sa usa ka panimalay, kawang lamang ang mga kahago niini. Ang buti pasabot, di good ba mao ang atong panimalay kung walay tabang si Ginoo? Nganong nakaingon si Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya na insakto man si Joshua. Mausad kita. Nagsugod ni sa kaluwasan. Amen? Kunya, ngadto na sa papangalagdan sa Ginoo. Nangalagad ka sa Ginoo, tibok family, just keep on serving the Lord with your family. Desire. I-desire na to nga Ginoo muhatag nimo ka strong family, blessed family, and a healthy family. Munang desire na to matag-usa. Kay malipay ang Ginoo. Murag ang ngayan po ka maingon, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ang target sa yawa, pamilya. Christian family. Kung sa'y gusto sa yawa, bungkago niya imo pamilya, gubuon niya imo panimalay, kay kuan man siya, destroyer man si Satan. Mao man atong enemy. Pero ang atong Ginoo mga kay gisunan is a rebuilder, restorer, and siya mag-lead na to. No? Sa atong tagsa ka panimalay. I hope natin mga spiritual blessings gikan sa pulong sa Ginoo mahitungod sa pag-build up sa ato ang Kristohanon nga tagsa ka panimalay. Build your home with the help of our God. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, we thank you so much, dear God, for your blessing. Today, Lord, we are so blessed sa mga reminders gikan sa mga pulong. Salamat sa pribilehiyong nakabaton kami kaluwasan. And also, Lord, naa kami sa papangalagdan diha kanimo. Lord God, thank you so much for the blessings that we have received gikan kanimo, Lord. And usa sa dako nga blessing ang usa ka kining maong opportunity nga mag-serve kami kanimo with our family. Salamat kay Ginoo, hinaot ikaw ang magalig-on sa matag pamilya. Ikaw magahatag healthy sa matag pamilya, sa ilang mga relationship. I-bless, Lord, ang matag panimalay. Panalangin ni Lord ang matag panimalay, Ginoo, diri sa church. Akong gitugyan kanimong tanan in Jesus' name. While nagapiyong tas to mga mata, higala, as the piano will play softly this morning. Christians, kumusta ka? Kumusta man ang imong panimalay? Kumusta ang imong Kristohanon, ang imong Kristohanon nga pagkinabuhi? Ikaw radyod ang nasayod, how strong you are. Uon sapod kanindot ang pamilya, isip a Christian family. At tingali na kay mga butang nga imong ihangyo sa Ginoo nga, Lord, please help my family. Lord, strengthen ang akong family. Lord, hinaot ka sa panimalay na mo, kanunay kang manginaa sa sentro. Lord, hinaot, Lord, nga i-bless ni mo akong family. Hinaot, Lord, nga amo yung mapili ka nga among maserve every Sunday, every day, matagaan gikag time namo, Lord. That's the way. Kay way laing makatabang sa paglig-on sa to panimalay, Ginoo, higala. Ayaw gyud o gi-underestimate ang leading sa Ginoo, ang guidance sa Ginoo. A healthy family is built on forgiveness kana.
Naay nakasala, naay nasipyat, forgive. And ask God's blessing. Tingali, na kay kumitar sa Ginoo. How many of you makaingon ka, Pastor? Please pray for me. Please pray for my family. Will you raise your hands? Amen. God bless you. Yes, God bless you. Amen. God bless you. Yes, God bless you. Yes, God bless you. Amen. God bless you. Amen. God bless you. Amen. God bless you. Mga igsoon, ang Ginoo, ang trabaho sa Ginoo, mo panalangin. Ang trabaho sa Ginoo, mo pasiguli. Mo restore. Mo bless. So hangyo ta sa Ginoo. Duol ta sa Ginoo. Sultihi ang Ginoo. What is in your heart this morning? What is your desire? Sultihi ang Ginoo. Pwede ba makatindog ka sa mong lingkuranan? You come at the altar and spend time talking to the Lord, asking God's guidance. Amen. Come on. Stand to your feet and come to the front and kneel down at the altar. Talk to Him. Lord, tabangi ko. Lord, ikaw ra gyud ang mutabang sa ako pamilya. Wa gyud lain, Lord. Langop lagi ko nimo, Lord. Salig lagi ko nimo, Lord. Wa gyud lain, Lord. Dili na ko kaya ang tanan, pero salamat, Lord, na aka nga angayan tugyanan sa tanan. Na aka nga angayan hangyoon. Hangyo minimo, Lord. Please help my family. Help me, also my family. Amen. That's the way. Taghang mga ma-experience na to sa family na to. Na mga bad experience, nga magpabilin hangtod ang naapa ang mga agi, naapa ang mga memories, bad memories, but always remember, dunay blessings behind the trials. Just keep on trusting God. Just keep on believing God's promises sa imo kinabuhi. Lord, imuning tanan. Anak lagi digala. Keep on serving God. Say it to the Lord. But as for me and my house, Lord, we will serve you. Whatever happen, Lord, we will serve you. Amen. We thank you so much, Lord, for the blessings that we have today. Thank you for the reminding us. Thank you, Lord, for what you have done in our lives. Thank you, Lord, for these people. We commit to you everything, O God, because we are nothing without you. Salamat, Lord, nga ikaw ang tulukyanan namo sa tanan. We trust in you, O God. In you alone, O God. Salamat kaayo, nga naminaw ka. Salamat, Lord, nga ikaw, you will make a way where there seems to be no way. Thank you, Lord. We glorify you. We magnify your name. We honor your name. We return back to you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Daghang salamat tigala. So, i-pray na to ang mga kaigsunan na to nga naa pa sa bakasyon. Daghantag mga igsoon na pa sa bakasyon. Pray na to ngayon sa ilang pagbalik mga igsoon. And magwa tag special offering, no? Maninog na tanan palihog mga higala our special offering atong i-renovate ang office sa sulod para nga mausab ang purma, no? So whatever amount that you can give, it's a big help sa atong panginahanglan sa office mga igsoon. Sige, we will sing Sunshine in My Soul. Okay, on the verse, ready, sing. There's a sunshine in my soul today, more glorious and bright, more the skies, for Jesus is my life. Oh, there's sunshine, there is sunshine, where the peaceful, happy moment rolls. Sing it out, please. When Jesus show His smiling face, there is sunshine in my soul. Ladies, please. Sing it louder.
where the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. All men place, there is springtime in my soul today. The Lord is near. The dawn of peace is in my heart. The flowers of grace appear. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, where the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. Last verse. There is gladness in my soul today, and hope and praise and love for the blessings which He gives me now. For joy lifts up above. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, where the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. Amen. Good singing. May I call on Brother Ray Katobig to lead us our closing word of prayer. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, thank you so much, Lord God, for another blessing in our life, Lord, na nakapangalagad media kanimo, Lord God, sa espiritu sa kamoturan. Salamat, Lord God, sa complete rest na imudihatag sa among soul, God. Salamat, Lord God, sa kaigayunan, Ginoo. Itagaan pa minimog time, Lord, na makarepent, maka-change sa mga pangunahuna, Lord God, every day. Lord, salamat, Lord God, sa kaigayunan na malayan ang among soul, Lord, sa imong kabubuton. And Lord, sa makaronayon, i-keep us, Lord God, na ma-fulfill na mo among purpose, Lord God, na imong design diri sa mga, Lord God. Kaya nasayod mi, Lord God, sa imong purpose, sa mong kinabuhi, Lord God, diya jud ang abundansya sa blessing, Ginoo. Ayaw gitugot, Lord God, na ma-miss na mo, Lord God, ang mga blessing, Lord, na imong diandam diri ka na mo, Lord God. Labi na ang kahingpit, Lord, sa kalipay, Lord God, sa pagpangalaga diya kanimo. Lord, sa makaronayon, thank you so much na ani na iglesia, Lord God. Thank you so much, Lord God, sa mga katawan, imong dihikap, Lord, sa papuluyo, Lord God. I pray, Lord Jesus, na dili sila, Lord God, magmalulayaon, Lord God, sa pag-support, Lord, sa tanan, Lord God. Kinasayod mi, Lord God, ng among pagpangmuwat, Lord God, dili mahimong kawang, Lord God. Kinasayod mi na ikaw ang Dios na mong disimba na buhi, Ginoo. O Lord, thank you so much sa mga trials, Lord God, na imong di pa-experience sa mo, Lord God, para kami, Lord God, mahimo pong blessing o masabtan na mo, Lord God, unsa ka kamaayo sa mong kinabuhi, Amahan. And Lord, thank you so much, Lord God, sa spiritual gift na imong dihatag sa matag usa, Lord God. We pray, Lord Jesus, na kani among ma-practice, Lord God, para, Lord God, daggan pa, Lord God, ang maluwas diya kanimo, Ginoo. And Lord, sa ability na imong dihatag diri kanamo, itugot, Lord God, na dili ka malimitahan sa paggamit kanamo, Amahan. Itugot, Lord God, ang Holy Spirit, Lord God, always, Lord God, na mag-remind kanamo, Ginoo, na kami, Lord God, imong gipili, Lord God, sa pagpangalagad, Lord God. Labi na diya kanimo, O Dios. Na dili mi, Lord God, mag-desire, Lord God, na mahimuot ang tao, Ginoo. Kung dili nag-desire mi, Ginoo, na ikaw, Lord God, ang mahimuot kanamo, Ginoo. Kay ikaw, Lord God, ang among majority, Ginoo. And Lord, thank you so much, Lord God, sa preservation, sa among mga marriage, Lord God, sa among mga anak, Ginoo, na imong di-andam, Ginoo, imong di-prepare, sa makanayon, Lord God, na mga panalangin, Ginoo. And thank you so much, Lord God, sa anointing, Ginoo, na maoy among hinagiban, Lord God, na kami, Lord God, na makapadayon, Ginoo, na makapangalaga diya kanimo. Thank you so much sa Holy Spirit, Lord, na imong dihatag diri kanamo, Lord God, nagasilyo kanamo, Lord God, na imong miamahan. O Lord, thank you so much, Lord, sa salvation, Ginoo, o sa transformation, Lord God, na imong dihatag diri kanamo. Nasayod mi, Lord God, na ikaw, Ginoo, dili mahimuot, Ginoo, na dili mi matransform, Lord God. O tabangi mi, Ginoo, kay what mi, Lord, kapasidad, Ginoo. Lord, tabangi mi na maka-agree always, Lord, sa kabubuton sa Holy Spirit. And Lord, thank you so much, Lord, ni Pastor Johnny Agarbio, Lord God, sa makunayon, sa paglid ani na iglesia, sa iyang anak, Ginoo, sa iyang wife, Lord God, ug sa tanan, Lord, na member ani na church. Salamat po, Lord God, na kanipod imo digamit ta church, na di imo pinagpakaon, Lord God, sa among mga pamilya, Ginoo. And Lord, thank you so much sa imong presence. I pray, Lord Jesus, na sa makunayon, Lord God, unsay naa sa mga kamot, Lord, sa imong makatawan, Ginoo, ikaw mo bless ni Amahan. O Lord, ang imong pulong namantala na. And Lord, thank you so much sa pag-ampo na imong dihatag diri kanamo, kay nasa imong diligad na walay mapag-ampo, Ginoo, na dili manggawas ang baba, Ginoo, na dili gikan kanimo. And Lord, thank you so much, Ginoo, sa pagtubag niini ang tanan dungog himaya diha kanimo. In Jesus we pray. Amen.